July 17, 2026, Biyernes. Weekend na, oras ng mag-relax mga kaarangkada. Yun nga lang, sa susunod na linggo, nakaabang na ang isa na namang big-time oil price hike. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Big-time oil price hike namumuro sa susunod na linggo. Energy Regulatory Commission pinalawig ang no disconnection policy hanggang Oktubre. DFA naghain ng diplomatic protest laban sa AI-generated video ng China Daily na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Senator Alan Peter Cayetano naghamon ng sabayang investigasyon sa flood control scandal at 2019 SEA Games. At Japanese wrestling superstar na si Kushida balik Pilipinas para idepensa ang Filipino Pro Wrestling Championship title. Namumuro ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ito ang inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa panayam ng DZMM sa Istrenta. Anya, nasa 3 to 4 pesos kada litro ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. 10 to 11 pesos sa kada litro ng diesel at 11 to 12 pesos naman sa kerosene. Dahil pa rin ito sa pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz, kasunod ng operasyon ng Amerika sa ilang Iranian target. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang suspension ng disconnection sa residential at non-residential power consumers. Ito ay dahil sa patuloy na state of national energy emergency sa bansa. Sinabi ng ERC na bahagi ito ng tinatawag na Consumer Relief Protection Measures. Nitong Mayo, sinuspindi ng ERC ang disconnection sa mga hindi makakabayad sa power bill ng Mayo hanggang Hunyo. Pinapayagan din ang 3-month installment ng bayad. Inuprubahan ng komisyon noong isang araw yung kautusan na magpapalawig doon sa aming nauna nang ipinalabas na advisory noon na wala munang putulan, residential man or non-residential, sa loob ng 3 buwan, so hanggang Oktubre, wala munang putulan. Siyempre, kapag naman sinabi natin walang putulan, hindi naman natin sinasabing walang bayaran. Ibig sabihin, magbabayad pa rin tayo dun sa billing. Naghain na ng diplomatic protest ang DFA laban sa AI-generated video ng China Daily na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Hiling ng DFA sa China Daily na alisin ang nasabing video na isa umanong racist, mapanlait at hindi katanggap-tanggap. Anila, lampas na ito sa hangganan ng lehitimong political debate. Nanawagan din ng DFA sa China na itaguyod ang dignidad, paggalang at katotohanan sa mga usaping pampubliko. Gate pa ng DFA, hindi dapat gamiting dahilan ang mga hindi pagkakasundo sa usaping legal at pampolitika para mapalaganap ang video o larawang mapanlait, racist at nakakaalis ng dignidad ng tao. Sumuko na sa mga otoridad ang ika-4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon sa PNP Public Information Office, kusang lumapit sa Police Regional Office Negros Island ang suspect na inilarawan ang sarili bilang lookout sa krimen. Nauna nang naaresto ng pulisya ang 3 suspect sa pagpatay kay Carpenter. Patuloy namang hinahanap pa ang isang alias Eden. Sa ngayon, sumasailalim sa comprehensive rape examination ang live-in partner ni Carpenter na minolestya umano ng isa sa mga suspect. Samantala, pinaghahanap na ngayon ng mga pulis ang 4 na armadong suspect na nanloob sa isang jewelry store sa Iligan City. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
Iniimbestigahan ngayon ng Iligan City Police Office ang 4 na armadong sospek na nagnakaw sa isang jewelry store sa Serati Building, Kabili Avenue, Barangay Poblacion, Iligan City. Ayon sa pulisya, dakong alas 6 ng gabi, July 12, nang maireport sa tanggapan ng pulisya ang armadong pagnanakaw sa isang jewelry shop. Sa inisyal na investigasyon, 4 na hindi pa nakikilalang individual na pawang nakasuot ng helmet at face mask ang pumasok sa tindahan. Agad umanong nagdeklara ng hold up ang mga sospek gamit ang baril at tinangay ang malaking bahagi ng mga alahas bago tumakas sakay ng 2 motorsiklo. 2 empleyado lamang ang naiwan sa loob ng tindahan nang mangyari ang insidente at wala ring naka-duty na security guard. Napag-alamang ding ang naturang jewelry store ang bukas tuwing linggo sa hanay ng mga tindahan sa lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Iligan City Police Office, sinadya ng mga sospek ang oras ng pagsasara ng tindahan kaya mabilis nilang naisagawa ang krimen na tumagal lamang ng ilang minuto. As of now, we're able to identify leader lang, no, sa katong mga suspect, including 3 male and 1 female, no, na inagit away vehicles, the motorcycle. We have already requested for the plate number na nakuha nato. Patuloy ring sinusuri ng pulisya ang mga kuha ng CCTV mula sa tindahan at mga kalapit na establishmento upang matukoy ang pagkakakilanlan at ruta ng pagtakas ng mga sospek. Samantala, nagsasagawa pa ng inventory ang pamunuan ng jewelry store upang matukoy ang kabuuang halaga ng mga alahas na natangay. Nakatakda namang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis laban sa mga tumakas na sospek. Mula dito, Iligan City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Umaasa ang mga motorcycle taxi rider na malapit nang maging ganap na legal ang kanilang hanap buhay. Kasunod ito ng isinagawang konsultasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa implementing rules and regulations ng industriya. Nagtipo ng iba't ibang kinatawan ng iba't ibang motorcycle taxi platforms at mga opisyal ng LTFRB at tinalakay ang mga panuntunang magbibigay ng legal na balangkas sa operasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Ayon sa grupo, sa 10 taon na pilot testing ay napatunayan ng malaki ang tulong ng mga motorcycle taxi sa mga commuters sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Giit pa nila, ang agarang regulasyon ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa mga pasahero at riders kasabay ng maayos na paniningil ng buwis sa mga kumpanya ng ride-hailing apps. Bukod sa legalization, tinalakay din sa konsultasyon ang rider accreditation, pasahe, mga diskwento para sa mga pasahero at ang pagpapatupad ng itinakdang rider cap. Lumalala ang problema sa basura ng mga taga Cebu City. Pinahihinto na kasi ng Department of Environment and Natural Resources ang temporary landfill sa lungsod. Yan ang umaanangkadang balita ni Clark Pasuit. Tila wala ng katapusan ang problema ng Cebu City sa basura. Kamakailan lang kasi, inisyuhan ng DENR Region 7 ng cease and desist order ang temporary landfill na nasa South Road Properties. Ngunit sa drone video na ito, makikita na kahit na ipinasara na ng DENR, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon nito. Ang naturang landfill ang pansamantalang ginagawang tapunan ng basura matapos ang trahedya ng gumuhong landfill sa barangay Binaliw noong buwan ng Enero. Noong nakaraang buwan, inisyuhan ng DENR ng cease and desist order ang naturang landfill at inutusan ng LGU ng Cebu na linisin ang lugar sa loob ng 90 araw. Ngunit imbis na linisin, nagtuloy-tuloy ang operasyon nito. Depensa naman ng alkalde, hindi na ito tinatambakan at ginagawa nilang itong transfer station bago itapon sa bayan ng Aluginsan. Actually, wala na may waste dito. Kaya wala na ibaho. Ang ako lang, kung sa'yo musod, kadaday nito. Hinihintay rin ngayon na muling buksan ang Binaliw landfill upang mabawasan ang gastos ng lungsod na aabot sa 4.2 million pesos kada araw. We will expect na in the next few weeks, ma-open na. Kay ready naman na nasa ng MMT. So, yeah, sa pagkakaroon,
ato na ginang mahot doon siguro ang atong funding para sa atong gibid dito kadulong sa Aluginsan. Ako si Clark Pasuit ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakahanda na ang House of Representatives para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay House Sergeant at Arms Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, mahigpit ang seguridad sa loob ng batasang pambansa. Aabot sa 22,000 ng mga pulis ang ipapakalat para sa seguridad ng SONA. Git pa ni De La Cruz, mas simple at mas matipid ang paghahanda sa SONA ngayong taon sa harap na rin ng nararanasang krisis sa langis. Mas kaunti aniya ang mga bisita at walang ilalatag na red carpet. Break muna sa impeachment trial sa State of the Nation Address ng Pangulo. Kasabay ng tensyon sa politika, imbitado nga ba ang Vice Presidente sa SONA? May umarangkadang balita, si Christian Bascones. Reform agenda that continues to attract high 10 araw bago ang kanyang SONA, abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulat ng lalamanin ng ulat niya sa bayan. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ayaw niyang pangunahan ng Pangulo sa kung ano ang dapat asahan ng publiko. Regular aniyang nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga ahensya sa pagtalakay ng mga naabot na mga ito. Sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan. Samantala, kasabay ng mainit na sagupaan sa politika habang dinidinig ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Iginiit ng palasyo na mahigpit ang ipatutupad na security protocols sa batasang pambansa kung saan gaganapin ang SONA. Nang tanungin ng palasyo kung imbitado ba si VP Sara sa SONA. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives. Mag-iisang taon na mula ng bitawan ng Pangulo ang katagang ito. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang tanong ng bayan, nakamit na ba ng pamahalaan ang hangarin nito sa paninindigan? Hindi may pagkakailan na nabibitin ng publiko dahil hindi pa nahuhuli si Zaldico. Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses. Ngayong taon ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Nakatutok ang taong bayan sa kung ano ang magiging laman sa gitna ng pagkakahati-hati dahil sa takbo ng politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Binulabog ng isang social media post ang Hermosa National High School sa Bataan na nagdala ng panik at tensyon sa mga estudyante, guro at mga magulang. Ayon sa ulat ng Hermosa Police, nag-ugat ang insidente sa isang threatening message na ipinadala sa pamamagitan ng messenger. Kumalat ang nasabing Facebook post sa social media na sinasabing may ongoing shooting incident sa naturang paaralan. Ipinasa na sa Regional Anti-Crime Unit 3 ang mensahe para sa cyber investigation. Patuloy ang pagpapatupad ng security measures sa paaralan para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, faculty at school personnel. Nagsagawa ng Memorial Mass ngayong araw ang Ateneo de Manila University. Kasabay ito ng ika-40 araw mula nung mamatay ang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinangunahan ni Ateneo President Father Bobby Yap ang misa. Sina Baterbonia at Adili ay namatay ng malunod habang nasa team building activity sa Dipakulaw, Aurora Province. Inalala ng ina ng namayapang student athlete na si Rene Baterbonia ang kanilang mga pinagdaanan bago nitong maabot ang kanyang pangarap. Isang araw bago ang kanyang 40 days. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
Isang araw bago mag 40 days, ang namayapang student-athlete at palarong pambansa 2025 MVP na si Rene Clert Bobet Baterbonia, inaalala ng kanyang ina na si Rovilyn ang kanilang mga paghihirap, maitaguyod lang ang pangarap ng kanyang anak. Lalo na noong dinala niya sa Davao City si Rene para sana makakuha ng scholarship, ngunit walang tumanggap na paaralan. Gianaan mi nila nga wala daw islat karon sa scholar nila. Isa pa kung naa daw itrain pa nilang bata. Wala ko na mugos pod. So nanawag ko sa lanya eskwelahan na pod, balibada na pod mi. Hangtod na paabot mi sa Amsay. Mo to pag-abot na mo sa Amsay, dito na dayon mi nang kuan nga ni ana siya nga magpabili na ko diri ma opportunity na ni nako i-grab na. Gaya ng mga magulang na salat sa kayamanan, sa utang kumakapit si Rovilyn upang may magamit sa kanilang pangangailangan, ngunit ginigipit din sila ng kanilang mga nautangan. Si Bobet ang isa sa kanyang sandalan. Ang mga anak natulog sa sal. Natingala sila tanan nga nagsigi kog dangoy-ngoy. Dito sa bangko, ako lang isa, alas 2 sa kadlaw. Nakamata si Bobet, na siya manaunsa ka. Ako na lang ihilak ang tanan akong problema. Di na ako ang hilak basig bisa ko nga mawala sa inyo. Maliban sa mga cash assistance, scholarship, farm lot at condominium, ilang mga fans ni Bobet ang tumupad sa kanyang mga napangakuan. Mula din sa mga natanggap nilang tulong pinansyal, nakabili sila ng bahay malapit lang sa libingan ng binata. Araw-araw ding may bumibisita sa kanyang puntod mula pa sa malalayong lugar dahilan ng pagbukas ng ilang mga maliliit na negosyo doon. Hangad din ng maraming nagmamahal, sumuporta at sa mga nasasayangan sa buhay ni Bobet na maliwanagan sila sa pangyayari at makamit nito ang hustisya. Mula dito sa Talacogon, Agusan del Sur, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naghamon si Senator Alan Peter Cayetano ng sabayang pagbusisi sa flood control scandal. Ito ay matapos i-anunsyo ni Director Melvin Matibag ang investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Ayon kay Cayetano, handa ang minority bloc na imbestigahan ang flood control projects. Gate pa ng senador, dapat ituloy ang lahat ng investigasyon nang walang takot, pabor o teknikal na hadlang. Binatikos din niya ang umano'y cover-up matapos agad linisin ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Dizon habang siya ay patuloy na iniimbestigahan. Quiet lang po kayo pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Di kayo halata Slight lang pero hindi naman kayo halata. Pag-usapan natin ang mga posibleng asahan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Makasama natin si Attorney Jose Roy III, ang dating Dean ng PLM College of Law at membro ng Defense Council ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi, Attorney Roy, at welcome back sa Arangkada Balita. Good evening, Jack. Good evening, Ninya. Kamusta kayo? Good evening, mga kababayan. Yes, sir. Salamat sa time na lagi kayong available dito sa Arangkada Balita. Sir, unahin ko na po ito. Ano po ang nakikita nyo mangyayari pag hindi buksan o isampina ang BIR box ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa si Attorney Mans Carpio? Ano yung magiging alam mo, Jack, mahirap mag-speculate dahil hindi naman natin alam kung anong nilalaman nun. Pero kung naalala mo, napagdaanan na natin yung sitwasyon na parang ganyan nung panahon ni Vice President, ni dating Presidente Erap. Sa kanyang impeachment, hindi ba meron yung envelope na sinasabi na nagkaroon ng diskusyon. Nung natapos na, nung binuksan yung envelope, wala rin palang laman na mahalaga. Oo nga po. So, ano pa yung gusto nilang palabasin doon income tax return? Siguro gusto lang pakita ng prosecution. Hello? Yes, nakikinig siguro, po, Attorney. gusto lang ipakita ng prosecution na hindi diniklara doon yung mga ibang income o kaya yung kung ano man yung nakadeklara doon, imposible niyang matakpan yung sinasabing napakaraming amounts. Yun lang ang nakikita kong halaga ng mga BIR papers na yan.
Pero bukod naman dito sa BR Box, I'm sure marami naman silang ebidensya para ipatunay yung unexplained wealth. Tama po ba, attorney? Gaano ba halaga itong BIR Box na ito? Attorney? Well, yun nga, parang ano yan eh. Hello? Narinig niyo ba ako? Apo, yes, attorney, medyo nasisira lang ng konti yung signal niyo po. Yeah. Apo. Yun nga lang, ang nangyayari dyan, ang mangyayari dyan, whether or not na-deklara sa kanilang mga BIR returns, yung mga salapi na sinasabing hindi nakasama dun sa SALN. Yun po ang kaso ng simpleng pag-explika ng kaso ng prosecution eh. Yan, na yung nilalaman na SALN ay hindi pinapakita yung kabuuan ng pera na kinita o natanggap ni VP Sara. Yung BIR documents, magpapakita na ito nga ay binayaran ng buwis o nakapasok doon yung mga salapi na yan na hindi kasama sa SALN. Ngayon, pag ang kinalalabasan nun na yung BIR documents kay kaparehas lamang nung laman ng SALN, magkakaroon ngayon ng question kung may mapatunayan na iba pang salapi na pumasok sa kanilang mga bank accounts o mapatunayan na natanggap nila. And attorney, nakikita nyo ba na pwedeng maulit yung katulad yung senaryo ng EDSA 2? Kung matatanda natin, yung naging mitya o nag-trigger ng EDSA 2 ay yung envelope nga doon sa Jose Pidal account. At nakikita nyo ba na pwedeng mangyari ito pag hindi mabuksan itong BIR box na ito? Or ibang situation po ito? Siguro wala pa tayo doon. Hindi pa tayo, wala pa tayo sa panahon yun. Pero siyempre, hindi natin malaman kung paano magiging reaksyon ng publiko, no? Ang mahalaga doon siguro, kung sakaling hindi payagan yung pagbukas ng ng BIR box niyan, which I doubt, palagay ko dapat yan payagan eh. Dapat yan kayang iutos ng impeachment court. Pero anyway, kung sakaling hindi mangyari yun, na sobrang dami salapi ang napunta sa mag-asawa. So, kung talagang ang sinasabi yata nila, mahigit 4 na bilyon. Ang laking nun komparado sa, I think yung total na dapat na kinita niya hanggang 88 million lang yata sa sweldo. Opo. And attorney, kung sakali lang maging desisyon ng Senado ay kunyari bubuksan itong BIR box na ito, pwede pa ba lumapit sa Supreme Court or sa Korte Suprema ang kampo ng ating Vice Presidente para mapigilan pa rin? Parati namang suki naman si Vice President Inday sa Korte Suprema. Kung baga, ang tawag dyan, frequent flyer. Parating nagpapayat ng kaso doon eh. Pero ako talaga, I doubt very much na papatulan ng Korte Suprema yan. Siguro hindi na nila papakialaman yan. Bahala na yung impeachment court dyan. May iba lang ako, Attorney Roy, no? May mga abogado kami na interview at parang pinuna nila yung tungkol daw dito sa mga statement ng Maleta Boys na sinasabing gagamitin ng ombudsman. May mga nagsabi na abogado na parang naging selective sila kasi ang sinabi ng Office of the Ombudsman with regards dun kay Zaldico at kay former Speaker Martin Romualdez ay pwedeng magamit yung affidavit pero yung iba ay hindi nila masasabi yung credibility nito. Ano po yung reaction nyo dito? Alam mo, Jack, ako talaga nagugulat dyan sa balita na yan eh. Napakatagal ng gas at napahindihan na yan at nawala na ng kredibilidad yung mga Maleta Boys na yan. Kung naalala mo, pabago-bago pinapangalanan nila, may kasama Pampare, meron pa dati si Lauren Legarda, si Congresswoman Laila de Lima, di ba? Pero naalala ko kasi, meron dating intelligence report na binalita na ito'y isang destabilization plan. Na ngayon, pinag-iisipan ko,
parang yun nga ang katotohanan. Wala na itong tinuro kung hindi mga kaalyado ng administrasyon. Hanggang kay Presidente nga at pati kay Congressman Sandro. Meron daw pang diniliver pa doon sa may mga litrato pang ipinakita. Opo. Pero parang wala nang ano kasi alam ko, inimbestigahan na to ng NBI at pati yung ombudsman mismo. Ilang ulit na niya sinabi na wala pwede itong ebidensya na ito. Opo. Pero ito isa pa to, Jack, no? At tandaan natin. Yang tuwing nag-a-appear yan nung araw, no? Dalawa parating politiko ang kasama niyan eh. Si Mike Defensor at si Senator Marcoleta. Di ba? Pagdating niya, di ba, sila dalawa rin yung nagdala dyan kay Gutesa. Tapos mamaya, nung si Gutesa, sila rin dalawa yung nagdala dito sa Maleta Boys. Ngayon, nakakulong yung dalawa. Opo. Tapos, yung kanilang abogado pa, nakakulong pa ulit. Ngayon, ang balita ko, nung nandyan sila sa ombudsman, patagalan. Ayaw daw pumirma dun sa mga affidavit at kung ano-ano. So, hindi ko alam kung ano pang halaga nito. Parang ito ba'y nagpapapresyo lang o naghihintay ng senyales mula kanino kung ano sasabihin talaga. Dapat siguro ito hindi na bigyan ng atensyon. Sila mismo nagsasabi na hindi nila nakita kung ano yung laman ng mga maleta. At pati nung unang lumabas pa yan, nung panahon pa lang ni Senator Lacson, siya mismo nagsabi, parang imposible yung halaga ng pera ang sinasabi nilang diniliver nila. Hindi daw kakayanin. Imposible daw sa dami. So, ewan ko kung bakit ito ay gagamitin pagbasihan pa. Parang nagmumukha tayong desperado na itong walang kwentang bagay bubuhayin pa at pipilitin, Tsaka lilinisin para hindi na siguro tama yan. Tsaka ako, attorney, ako hindi naman abogado, pero pagkakaintindi, kunyari may affidavit ka, kunyari may ilang items doon ay questionable, pero yung iba, pwede mo bang piliin lang doon kung ano yung credible at hindi ba defective na yung whole statement? Hindi nga ba, Jack, nag-umpisa yan 18, ngayon pinipili na lang kung sino yung gagamitin. Ano ba yun? Hindi ba? Kung talagang yan ang tropa, sila talaga yung di dapat sana noon pa yung affidavit niyan, matagal na dapat nilabas. Ngayon, hindi mo na malaman kung ano totoo. Yun lang sarigod doon na lang ng mga pangalan, di ka ba magtataka doon? Paano nangyari yun? Kung sino-sino na lang ang itinuro. Kaya nga... wala na yun. Dapat... attorney, hindi ba kayo nagulat na kabaga parang binigyan mo pa ng ng legitimacy na kino-consider mo the fact na itong mga statements na ito. Nagulat ho ba kayo doon? Parang itong mga klaseng ebidensya gagamitin mo lang pag desperado ka na at wala ka nang mailabas Ipipilit mo na lang ito Hindi ba? So, alam mo, siguro tama yung naiinip yung mga kababayan natin. Pero pag niluluto mo naman yung mga kaso, parang hindi yata maganda. Pag ganito nga, ito nga, sabi parang double dead to di ba? Ibebenta mo, ang tawag doon, ano ba, pagpag yata yung tawag doon, yung mga tinapon na sobrang pagkain, tapos lulutuin ulit, lalagyan ng patis. Tapos, di ba, ibebenta. Parang ganyan yan So, hindi maganda Pag umabot na yung investigador sa puntong ito, na yung mga testigo walang kakwenta at yung mga pinagsasalaysay nito ay matagal nang hindi na pinaniniwalaan. Tapos ipipilit pang gamitin. Takda na yan ng mga kasong pinipilit. Hindi na dapat ganun. Huling tanong na lang po, attorney, although ito kinasuhan na ng cyber, marami na nagpatong-patong na kasong cyber libel na ang ikinaso sa mga 18 Maleta Boys nito. Pero tingin nyo, hindi dapat tumitigil sa 18 Maleta Boys at sa kanilang abogado, pero kundi pati dun sa mga nasa likod nito ay dapat kasuhan din? Dapat imbestigahan ng mabuti. Bakit ang handler nito mga politiko? At saka panay Blue Ribbon Committee hearing ito kung mag-press con, di ba? Opo. Napaka na masyadong pero yung talaga katakataka.
Wala tong tinukoy kung hindi yung mga kaalyado ng administrasyon o yung pag nahalatang hindi ka na kaalyado sa administrasyon, hindi ka na kasama doon sa tinutukoy. O di pinababagsak nito? Oo nga po. Kung matatandaan nga rin, nagpakita pa siya ng litrato ni Senator Kiko Pangilinan. Pero biglang sinabi... Nung primero nandun si Senator Legarda. Nung naging minorya na siya, wala na. Yun nga Bakit ganoon? Case-to-case basis, kumbaga, yung involvement, kumbaga, para sa kanila. Hindi. Kasi parang napakatindi na pabalik-balik ito. Doon ko biglang pinag-isipan mabuti. Sabi ko, siguro nga ito talagang ang plano nito na para palabasin at maloko yung ibang tao. Sabi ko na dapat hindi nabigyan ng tiwala yung ating gobyerno. Okay. Yan ang malinaw na parang pinupuntir yan itong mga maleta boys. Ay, dapat yan kasuhan na yung mga yan para matapos na yan. Opo, nako, maraming salamat po, Attorney Roy, sa oras na binigay mo di sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Magandang gabi po, mga kababayan. Kinumpirma ng Ombudsman na hindi nagsumite ng sagot si Senator Robin Padilla tungkol sa reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya na may kaugnayan sa nangyaring shooting incident sa Senado nitong Mayo. May umaarangkadang balita, si Mari Ocampo. But surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Tila dinedma ni Senator Robin Padilla ang Office of the Ombudsman matapos hindi magsumite ng kanyang counter affidavit ayon mismo kay Ombudsman Boying Remulla. Kasama si Padilla sa 3 inireklamo ng Tindig Pilipinas para sa obstruction of justice dahil sa nangyaring Senate shootout noong May 13 kung saan naging instrumento umano ang mga respondent para sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wanted ng International Criminal Court. Batay sa utos noong June 23, binigyan ng 15 araw ng Ombudsman sina Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca para magsumite ng counter-affidavit. Kinumpirma ng mga abogado ni Cayetano na kapag sumite na sila ng kanilang sagot. Ngunit pagdating kay Padilla, Well, he has not filed anything. Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the Ombudsman. Wala siyang defense. ayon sa Ombudsman, hindi man tuluyang magparamdam si Padilla, hindi pa rin ito madedelay ang pagbuo ng resolusyon sa kaso. Nilinaw naman ng Ombudsman na walang nangyayaring pag-atake sa Senate Minority Bloc matapos ang sunod-sunod na pagkaso o investigasyon sa mga senador na kasapi nito. Samantala, nagbabala ang Ombudsman kontra sa mga politikong pinagsasamantalahan ang kanilang posisyon sa gobyerno. Kung gusto nilang yumaman, hindi ho gobyerno dapat ang pinupuntahan nilang trabaho. Dapat magnegosyo na lang sila sa labas. Wag na ho sa gobyerno, di ba? Wag na. Kasunod ito ng update ukol sa ilang mga contractors umano na iniimbestigahan ng anti-corruption body dahil sa conflict of interest. What we want to happen is to have a deterrent effect. Paliwanag ng Ombudsman, batid niya ang inip ng taong bayan pagdating sa mga kaso pero aniya, sinusunod lamang nila ang sistema ng batas sa Pilipinas. Habang patuloy ang kanilang investigasyon kontra korupsyon, naghanda na rin sila ng liham para sa Department of Budget and Management para sa nalalapit na budget season. We prepared a letter to the DBM already to give us a copy of the President's proposed budget. And any changes there, we will notice, we will study, and we will make sure that nobody goes beyond what is submitted by the President. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang unang 2 linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasama ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, Dr. Gary Dionisio. Magandang gabi po, Dean Dionisio, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi uli, Ninya, at maraming salamat sa imbitasyon. Okay, Dean, ano po ang assessment ninyo
dito sa unang 2 linggo ng impeachment trial? Well, alam mo, Nina, itong nakaraang 2 linggo ay masusi natin binabantayan sa pamamagitan ng aming grupo, yung Bantay Senado, na kung saan ay titingnan namin lahat ng mga performance ng mga senador. Pero kami mga green flag and red flag. Pero generally, una, masaya kami dahil ng sibuan na ito, dahil sa totoo lang, ang taong bayan na makikinabang sa resulta nitong impeachment. Pangalawa, syempre, medyo may mga kahinaan itong impeachment process dahil imbis na mapabilis, imbis na magkaroon kaagad ng pagtalakay sa mga ebidensya, mas nagiging technical at legalistic itong ating impeachment hearing. Tandaan naman natin, kaya nakasaad sa konstitusyon ang impeachment as a tool to remove a public official and to promote accountability, ay kailangan na i-involve natin dito ang karamihang mga mamayan. So, nakikita namin na yun nga, compare with the last impeachment trial that we had during the time of CJ Corona, masyadong technical at masyadong legalistic itong mga nangyayari ngayong impeachment proceedings. Ayun na nga po. Yeah. Yes, Dean, sabi nga ng iba, baka may deliberate attempt na talagang pabagalin at gawing boring itong impeachment trial para mawalan na ng interes ang taong bayan. Kasi mismo yung mga nasa loob, lumalabas-pasok na or inaalisan na. 'Di ba? Imagine 6 hours dire-diretso tapos puro technical ang pinag-uusapan at delays. Pero ano po ang masasabi niyo diyan? Well, sakali ako dyan kasi mukhang may direksyon ang depensa na mag-promote ng isang impeachment fatigue sa mga tao, no? So instead na talakayin ang mga ebidensya na ilalahad ng prosecution, mas nakafocus ito na tanungin, no, yung mga bagay na hindi naman gaanong relevant, no? Kaya nagiging sabi nga natin, no, nagiging irrelevant at nagpo-prolong ang impeachment trial ngayon at papasok tayo sa ikatlong linggo. Yung dalawa pa lang ang witness na nag-present, no, ng prosecution. At buti na nga lang at nag-decide na ang prosecution dahil nakita nila na mukhang may strategy talaga ang depensa na pahaba ito. Kaya binawasan nila yung kanilang mga witness dahil para maiwasan na yung redundancy of presentation of evidence. Pero nandun pa rin sa solidong ground para ipakita sa mga tao yung Article 4, no, itong betrayal of public trust. Yes, oo. Sino po ba sa inyo ang masasabi niyong winners at losers sa unang 2 linggo? Well, katulad sabi ko kanina, siyempre ang unang winner natin dito ay yung taong bayan. Dahil ito yung hinintay pa natin last year. Ito yung 4th win. Ang ibig sabihin lang ito ay gumagana na yung ating institusyon talaga. At sana masustain to. Pero siyempre, ang nakita mo dito, ang loser ay yung depensa dahil wala namang mga solidong argumento na pinapakita pa ang depensa laban sa mga witness ng prosecution. Masyado silang nagiging technical at medyo nakikreate din ng mga confusion. Lalo na may ilan tayong mga censor judges na talagang hindi mo na sila pwedeng i-content dahil hindi mo sila pwedeng pagbawalan sa kanilang pagtanong. Pero sana, pakiusap natin sa ibang mga censor judges ay maging relevant naman ang mga tanong, maging rational, maging focus. Meron naman silang mga legal team dyan. No, instead na magkaroon ng mga side comments, pag-usapan na lang natin ng ebidensya. Kasi yun ang gusto marinig ng tao. Hindi naman gusto marinig ng tao kung ikaw ay may alam sa Islam, kung ikaw ay graduate ng kung anong universidad. I think these are all irrelevant. What the people need to know at this point is whether the presentation made by the prosecutions are indeed legally founded, and at the same time talagang magpapakita nung kung guilty talaga yung Vice Presidente. Yun nga po, sabi niyo nga na political process rin or itong impeachment trial at hindi lang legal process. So ano po ang masasabi ninyo dito sa mga ilang senador sa klase ng kanilang mga pagtatanong? Naniniwala ba kayo na sa bandang huli ay magbibigay kaya sila ng fair verdict? Or sa umpisa pa lang ay masasabi mo na kung saan talaga sila, kung sino talaga ang kanilang kinakampihan? Well, to be fair sa ating mga senator judges, umaasa pa din tayo na sila ay may sinumpaang tungkulin. When they took an oath as a senator judges, sana iwan nila yung kanilang political affiliation, yung kanilang mga political preferences for 2028. Pero unfortunately,
tila may ilan tayong mga senador na hindi pa naiiwan yung kanilang umbilical cord, no, sa mga political biases nila. So, ito siguro yung pwede nating makitang red flag dito sa nangyayaring impeachment proceeding. So, umaasa tayo na sana magtanong sila nga, katulad ng binanggit ko kanina, dahil na mas relevant at mas focus at higit sa lahat ay logical. Tanungin ang ebidensya, tanungin kung ano yung naging batayan, bakit may ganitong ebidensya, na huwag nang magkaroon ng mga side comments. Kasi makukonfuse ang taong bayan, sa totoo lang niya, no? Nang nangyayari kasi, instead na malaman natin lahat tayo umaasa na malaman ng ebidensya, nakukonfuse tayo. Dahil parang walang kinalaman yung ilang mga tanong at ilang mga obserbasyon dun sa tinutumbok na presentasyon ng prosecution. No? Hindi man bawal magtanong, pero sana baka pwedeng magtanong naman ng mas cohesive at logical. Opo. At ngayong darating na Tuesday raw ay sasalang itong si NBI Director Melvin Matibag. Ano pong inaasahan nyo dito, especially sa cross-examination ng defense? Well, alam mo, very crucial yung magiging statement ni Director Melvin Matibag. It just so happen na siya ang director ngayon. Siguro kung yung director last time ay si Director Santiago, I'm sure importante rin yung kanyang magiging pahayag dahil ang director, siyempre, yung mga impormasyon na tinanong last time ng Central Judges dun kay sa ating mga 2 NBI witness, no? Kay Kalilong at kay Ligot nga, no? Kay Lotok. So, hindi ito masyadong na-discuss sa iba pang mga concerns dahil may mga information sila na hindi previous sa kanila. So, I think the statement of Director Matibag will be the very crucial and consequential para tahiin lahat ng mga kwentong pinasend sa atin. No? Kaya, importante. Ang kinakatakot ko lang, no, baka hindi maging hostile witness si Director Matibag, no? Magkaroon naman tayo ng mga hostile judges. So parang baka hindi masyadong maayos sa pagtatanong ng ilang mga hostile judges. So sayang naman, no, yung magiging appearance yan ni Director Matibag. So pakiusap lang sa mga central judges, no, huwag naman kayo maging hostile. Maging objective naman tayo. Kasi lahat naman tayo ay gustong malaman ng katotohanan eh. Okay, kung may hostile witness yung sinasabi, no, may hostile senator judges rin, ano? Ito, hostile judges naman ang posible nating makita dito. So, yun ang, dahil previously, ang dami ng mga statement halimbawa ni Senator Alan Peter Cayetano, even ni Senator Pia Cayetano. So, mukhang gano'n ang kanilang direksyon eh. Samantalang wala namang binabanggit na pangalan si Director Matibag dun sa impormasyon na nakuha niya nga dun sa last 2019 SEA Games hosting ng Pilipinas. So, yun ang nakiisip ko tuloy, no? Wala tayong hostile witness, hostile judges naman. Alright, maraming salamat. Happy weekend, Dina. Maraming salamat din. Ingat. Happy weekend din sa lahat na nakikinig at nanonood ng Arangkada Balita. Salamat Thank you. po. Sa ibang balita, isinulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapatibay ng National Commission of Senior Citizens o NCSC at ang pagbuo ng Magna Carta for Street Vendors sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Sinabi ni Tulfo na dapat masigurong maayos na maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga senior citizens. Layon din ng komite na magtakda ng malinaw na pamantayan sa karapatan at responsibilidad ng street vendors para sa mas maayos na pamumuhay alinsunod sa regulasyon ng mga LGU. Sinibak sa pwesto ang isang tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Ito'y matapos manuntok ng driver ng kolorum na van na kanilang nahuli. Ayon kay Secretary Giovanni Lopez, bagamat mali ang driver ng van, hindi ito sapat na dahilan para manuntok ang SAIC officer. Sa inisyal na ulat ng SAIC, nagsagawa sila ng anti-colorum operation at pinahinto ang van na may sakay na 15 pasahero. Sa halip na huminto ay nakipaghubalon pa ang van at ilang beses nasagi ang sasakyan ng SAIC. Nakita rin sa video na sinuntok ng isang SAIC officer ang driver ng naturang colorum van matapos itong mahuli. Pina-impound na sa LTO ang nahuling van at nakapagsampa na rin ng mga kaso laban sa driver nito. Inaprubahan ng COMELEC ang hiling ng Naga City na isabay ang plebisito at barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Nasa linya ng telepono si Lestor Aler. Lestor.
Jack, nagtungo sa tanggapan ng Commission on Elections dito yan sa Intramuros sa Maynila ngayong hapon si Naga City Mayor Lenny Robredo para makipagpulong kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Matapos na humiling ang alkalde na ipagsabaya ang plebisito kaugnay ng pagkaepektibo sa pagkakadeklara ng Naga City bilang highly urbanized city at ang isasagawang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2. Ayon kay Robredo, aprobado na ang kanilang ipinasang request na hindi na hiwalay isasagawa ang plebisito at BSKE matapos ngang ideklarang ICC noong May 26 ang lungsod. Aniya, maaari kasing madoble ang gagamiting pondo at makabawas na rin sa gastusin. Dagdag pa ng alkalde na sa 50 milyong piso ang kinakailangang pondo kung sakali manghiwalay isasagawa ang plebiscite. Pero dahil naaprubahan na ang kanilang hilinga, magpapadala ang COMELEC ng breakdown ng gagamiting pondo. Sa ngayon, Jack, ay nasa 119,000 ang bilang ng mga botante sa Naga City. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Lester, may tatanong lang ako, magkano yung budget na sinabi lang involved dito? At kung nagkataon ba, ay mas nakatipid tayo ngayon dahil kung pagsasamahin na ito, na paliwanag ba nila yun? Ayon nga kay Mayor Lenny Robredo sa ambush interview na nangyari kanina, sinabi niya nga na sa plebiscite pa lang, yung pondo na magagamit pa lang doon ay 50 million pesos. Pero kung sakali mang isabay ito sa BSKE elections ay magpapasa muna o magbibigay ang COMELEC ng breakdown doon nga sa gagamiting pondo para nga doon sa sabay na botohan sa Naga City, Jack. Okay, sige. Sige, maraming salamat, Lester Aler. Isa ka ba sa mga mahilig humigop ng sabaw tuwing tag-ulan? Sa Pampanga, tampok ang ilang pagkaing tiyak na hahanap-hanapin sa malamig na panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao. Kapag malamig at maulan ang panahon, walang tatalo sa isang mangkok ng mainit na sabaw. At kung comfort food ang pag-uusapan, hindi mawawala sa listahan ng Pampanga ang kinikilalang culinary capital ng bansa. Dito, tampok ang mga sabaw na hitik sa lasa at tradisyon. Sa Wagwa, Pampanga, ibinahagi ng Kapampangan chef na si Cherry Pasiontan ang ilan sa mga paboritong sabaw ng mga Kapampangan. Hinahanap ng mga tao ngayon, syempre yung mga sabaw na nakapagbigay ng comfort sa kanila at yung init, kasi tag-ulan na nga. Unang tampok ang swam mais na isang klasikong Kapampangan na gawa sa ginadgad na native corn, bawang, sibuyas, dahon ng sili at nilalagyan ng chicharon bilang toppings. Kasunod naman ang bulanglang bangus na niluluto gamit ang bangus, gabi, kangkong, sili at pinakulo ang bayabas na nagbibigay ng kakaibang linamnam sa sabaw. Samantala, tampok din ang isa sa mga natatanging delicacy ng Pampanga, ang tinolang palaka, na karaniwang niluluto tuwing tag-ulan. Ang palaka po na dinideliver po at kinukuha namin dito sa Apag Marangli, sinisigurado po namin ay palakang bukid. Paano namin masisigurado yon? Ang requirement po namin, i-deliver dito buhay. Buhay na may balat pa. Gamit ang bawang, luya, patis, sayote o papaya, dahon ng sili at mga palakang bukid. Mabilis lamang ang proseso ng pagluluto nito. Para siyang manok, pero hindi siya lasang palaka, ma'am. Mula sa swam mais, bulanglang bangus, hanggang sa tinolang palaka, ipinapakita ng mga putahing ito ang mayamang tradisyon at natatanging lasa ng lutuing Kapampangan, mga comfort food na tunay na babalik-balikan sa bawat higop. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nasa Pilipinas uli ang Japanese wrestling superstar na si Kushida para idepensa ang kanyang Filipino Pro Wrestling Championship sa FPW Astig event sa Makati ngayong linggo. Makatapat niya sa triple threat match ang dating kampiyon na si Cuatro at ang high flyer na si Cali Nueva. Sa undercard naman, maglalaban sa isang submission match na John Evander at Ralph Imabayashi para sa FPW Metro Manila Championship. Sa isang tag team match, magbubugbugan ng Yolo Twins at ang Rated SPG o mas kilala bilang Sobrang Pogi Guys. Tampok din sa event sina Joshua Elevista, Mike Madrigal, Tiago Marquez at James Idol Martinez.
Nasungkit ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang silver medal sa Meeting Madrid 2026 matapos ang matagumpay nitong 5.85-meter jump. May tuturing itong season best ng Southeast Asian champion. Noong nakarang linggo, nakatapos si Obiena ng 5.81-meter jump sa Fly Athens Street pole vault. Kasalukuyang number 14 sa pinakahuling men's pole vault world ranking si Obiena. Sa ngayon, nag-iensayo ang Filipino Olympian sa Athens, Greece. Makakasama niya ang world number 2 na si Emmanuel Carales. Number 14 na pala siya. Dati medyo mataas na si medyo nag-taper off siya ng konti. Pero I'm sure kakayanin naman yan, makakabawi naman ang ating Olympian na si CJ. Na-interview ko yan, mabait na Oo. matangkad din pala siya. Oo, matangkad siya. Oo. At well, gusto ko lang batiin lang kanina, nagpamigay kami ng wheelchair sa nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Oo. So, ang laking tulong ng PCSO, tsaka yung program nyo, tsaka nagkaroon ng parang collab for that program. Yeah. Abangan nyo po kasi every Friday, magpapamigay kami ng wheelchair na may kasamang charity timba. Ito yung timba na punong-puno po ng goodies para po sa inyo. Oh, okay. At di bale, bukas, baka, sa Lunes, mapanood nyo po yung nangyari kanina. Kasi, at abangan nyo yung story yun ako, sabi nga, nakakaiyak. Nakakaantig at nakakataba ng puso ko yung binigyan namin ng wheelchair kanina. Si partner Migs yata yung mismo. Si Migs ang nagpunta at dineliver niya mismo dyan sa Caloocan yung wheelchair ng isang solo parent na naputulan ng 2 paa, na nagpursige at nagpalaki ng 5 anak. Wala siyang wheelchair, hindi siya naka-attend ng graduation dahil wala ng siyang 3 niyang anak dahil wala siyang wheelchair. So, finally, meron na rin siyang wheelchair. Maliit na bagay, pero malaking ginhawa sa kanilang buhay. At abangan nyo nga next week yung storya na yan dito sa Arangkada Balita. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Niña Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.